Ikaw? 27 po. Saan kayo sa Quezon City? Dito sa Corinthian po. Sa malapit sa Ortigas. Tama? Ortigas po. Sa Ortigas. Robinson. Ano po pala work nyo? Ano po? Ano trabaho nyo? Kasambahay po. Tingnan mo, may kumita sa kusina. Totoo ako. First time nyo po sumali dito? Opo, first time po. Kaya, ako din, pares lang. First time kasi sumali dito, kaya hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Para lang tayo sana o pare first time. Wala, naisipan ko lang sumali baka sakali makakita ako dito. Ikaw ano work mo? Dati akong promoter ng smartphones, Vivo, Realme, tapos Honor. Then, nag-move it din ako. Kaso nasira kasi yung motor ko kaya hindi na muna ako nagbabiyahe sa kamaulan. Gusto mo paayos natin? Ano pala yung bukod sa pagiging kasambahay, ano ginagawa mo pag day off mo? Hindi, wala pa ako dito. Bago pa lang ako dito. Bago pa lang. Saan pala province mo? Samar, Katarman. Samar. Kami sa La Union. Saan kami? Sa Bacnotan. Bacnotan, La Union. Sa kasi, Samar kasi kayo eh. Bisaya. Ba't ako natatawa? Natatawa ako. Excuse lang. Kasi nai-interrupt po kayo kasi sa kasama nyo po, ma'am eh. Huwag niyo po igalaw ang cellphone, ma'am, kasi masyado pong malikot. Opo. Steady lang. Tapos concentrate po kayo sa usapan ninyo. Okay po. Tawag dito. Nagpupunta ka ba sa mga malls? Ang alam ko lang dyan lang sa Robinson. Yun lang yung alam ko. Robinson, Starmie. Madalas kasi ako sa mga mall dahil nga promoter ako eh. Madalas talaga ako sa mga mall. Then kapag mayroon kang gustong kunin na phone or smartphone, yun, expert na ako dun eh. Tama-tama kasi may bibili ako ng phone. Saan ka dito? Saan ka kayo dito nag-work? Dito lang, malapit lang sa place ko. Malapit lang. Pero last time, sa call center ako last time. Kaso medyo malayo kasi kaya nag-resign ako. Kaka-resign ko lang. Ngayon, ulit ako ng work. SM for kasi View? bare months, kaya kailangan ko talaga ng pera eh. SM for View po ba kayo ngayon, sir? Sa SM for View po kayo? Promodizer? Opo. Okay. Yes po. May anak ka na? Yes po, mayroon na po. Kaso, kakahiwalay lang kasi. Sumakabilang bahay kasi. Kaya pala tayo. O sumakabilang bahay. Nagkahiwalay. Sumakabilang bahay din. Kailan po kayo naghiwalay, sir? July? June or July po. Okay. Bago lang. Kami naman, 5 years na kami hiwalay. Wala na kasi akong balita kung ano yung ginagawa na. Saka nasa akin yung bata walang pakialam din sa bata. Ilan anak mo? Isa lang po. Sa akin 2. Girl and boy. Ako na yung full-time dad. Tapos nanay na rin ng anak ko. Ako nag-aalaga, asikaso lahat. Pero pag may work naman ako, yung mama ko naman yung nag-aalaga. Sa akin naman, nasa magulang ko kasi dito ako sa malayo. Pero pagka nauwi ako, sa akin yung mga anak ko. Sa pag nandito ko sa malayo, isa kami ng tatay ng anak ko. Sa kanya yung panganay ko, tapos sa akin yung bunso. Pero pagka doon ako, sa akin lahat. Hirap din kasi pag mag-isa ka, pinilit ko i-save yung relationship. Wala na talaga eh. Kasi tigas kasi ng ulo, medyo bata pa kasi yun.
Ako naman, yung naging ex ko, may edad na. Mm. Yun. Yung Tapos, ex ko hindi kasi, nag-work 20, yung ano namin. 20, 30 siya, ano? hindi, 23 years old lang siya. 23 years old. Taga Caloocan. Sa amin naman, ano, yung magkapit-bahay lang kami. Tapos, ako 16, siya 33 dati. Long dati, 2016. Yun. Tapos, yun na, hindi nag-work yung relationship namin. Kaya, nagpag-desisyon na na mag-iwan. Yun talaga eh. Tumagal naman kami. Siguro tinagal namin mga 4 years. Nagkakilala kami nung pandemic kasi wala kasi siyang masakyan nun. Tapos nagpahatid lang sa akin. Yun, tapos yun, hanggang nagkamabutihan kami. Then, nagpa siya kami magsama. Yung nakakuha ko kasing girl is may anak na siya sa una. Ano siya eh, parang dalagang ina. Parang maaga siya nabuntis kasi. Yung first baby niya, nasa ano na ngayon, siguro mga 4 or 5 years old na ngayon. Tapos yung baby naman namin, nasa 1 taon, tapos 1 year old and 6 months. Bali yung una niyang anak, sir, saan po? Kasama po ngayon ng anak mo? Na sa'yo talaga? Yung una niyang anak, nandun sa, nasa family niya. Caloocan lang, hindi mas malapit po dyan sa inyo. Paano po kayo nagkalabuan? Opo. Yun nga po ayun na kasi makipag-ayos eh. Kasi yun nga, pinilit ko naman isalba kaso naawa na rin ako sa sarili ko kasi kakapilit ko na ako nagmumukhang kawawa. Habol ng habol. Maano kasi yung babae. Kasi ganun naman talaga ugali ng tao kapag pag nagigipit kayo, pag wala ng pera. Siyempre, lumalabas na yung tunay na ugali. Makikita mo lang naman yung ugali ng isang tao pag wala ka ng pera. Hindi, makikita mo din yung yung pag matagal na kayo nagsasama. Oo, pag matagal na nagsasama. Okay naman kami nung una. Yun nga lang, medyo nagkaroon na kami ng financial problem kasi nag-i-start pa lang. Saka first time talaga magkaroon ng pamilya. Yun nga, nagpasya kasi kami mag-aral sa TESDA. Ang pasok namin sa TESDA are 8 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. Tapos pag-uwian naman, nagsa-sideline ako ng movie. Minsan madaling araw na ako umuwi. Minsan nagagalit, ganun. Mga simpleng bagay lang naman pinag-aawayan namin. Si Dosa. Hindi naman, lang talaga. Masyado lang siyang maraming gustong gawin sa buhay. Nagdi-demand ng time mo siguro kasi wala ka ng time. Pero hindi niya iniisip kasi siyempre kailangan mo rin maghanap buhay, no? Move it kung gabi. Di naman kasi ganun kalaki yung kinikita ko, lalo na kasi time kasi na maulan. Rainy season kasi, kaya hindi ganun kalaki kinikita ko. Saka pagka after schooling namin sa TESDA, hindi naman ako full-time dun sa Move It, kaya magkano lang kinikita ko, sapat lang talaga sa pambili ng gatas, tapos sa pangkain namin. Yun nga, mayroon pa siya kasi siyang isang anak na hindi rin talaga supportahan. Yun nga talaga, minsan nagtatalo kami, sabi ko, hindi naman habang buhay, ganito yung buhay natin. Makakaraos rin tayo. Kaso hindi niya talaga maintindihan kaya nagkatatalo talaga kami. Parang di ka pa yata ko napamubang sa kanya. Ha? Parang di ka pa yata Nakamubon na ako sa akin. Parang iiyak ka na ako. 4 months na. 4 months naman na. Parang iiyak. Dahil lang, wala na yun. Pass na nga pass is pass. Sa bagay. Pero bago lang dito nag-iwala Nagkaroon na po kayo ng certificate, sir, sa TESDA para may apply mo na? Magagamit mo? Wala nga, sir. Hindi ko kasi na siya tinapos kasi dalawa kasi kami nag-aaral doon. Siya siguro tinapos niya yun. Ako kailangan ko talaga mag-work na. Tulan ng pansin yung panggastos sa baby ko. Wala naman siya maitulong. Siguro may work naman siya ngayon pero hindi niya na binibisita kasi yung bata. Napakawalang kwentang ina kasi. Hirap nun Kaya yun, talaga. Ganun talaga pag siguro hindi pa siya tapos sa buhay dalaga niya. Ako, nalimutan ko yung pagiging binata ako. Tinanggap ko siya kahit na may anak na siya sa una. Ganun talaga, pag mahal mo
iba-iba talaga ugali ng tao. Halos magkaidaran lang po pala sila ni ma'am, oh. Ngayon, 20... Ilang taon po kayo, ma'am? 25. 25. 25. Opo. Mm. Maaga din. Pero siyempre, maaga akong magkaanak, pero yung mga anak ko, hindi ko iniwan. Ngayon ko lang talaga iniwan na nagtrabaho na ako. Iniwan ko sa mga. At dati lagi kami nag-aaway. Naglagi sa akin yung anak ko. Hindi ko talaga ay namin. Pero siguro, hindi talaga, sabi pa, hindi tinadhana kaya yun. Nagkanina. Meron ko naman na kami ngayon. Friend na lang para sa anak namin. Kasi barangay lang din kami, kaya. Barangay. Hindi po kayo kasal, ma'am, dun sa tatay ng mga anak mo? Po? Hindi po kayo kasal? Hindi po. Ikaw, sir, kasal ka po dun sa kanya? Hindi po pero binabala ko sana kaso hindi na natuloy. Yun nga. Try mo pa mag-propose ka sa akin. Baka hindi pa. Wala na. Nakasakali. Medyo natauhan na ako kasi sobrang pahirap na kasi ginawa sa akin ng babae. Kaya sabi ko, siguro panahon na para mag-move on. Grabe kasi yung pahirap na ginawa sa akin. Iyan mo kuya, marami pa naman iba dyan. Maraming ng babae dyan. Siyempre, kahit ako naman, kaya ko makakuha kahit sinong babae. Yun nga lang, yung tunay na magmamahal, yun ang mahirap hanapin. Yung makakasama mo habang buhay. Mag-uumpisa ka tapos. Sa hirap at ginawa, kasama mo, no? Yung mag-uumpisa ka tapos maghiwalay din kayo sa huli na yan. Pangit yung ganun. Ewan ko ano nasa isip nun. At saka lalo na pagka nagkakameron kayo ng anak, ang pinaka number 1 din yung anak. Kasi syempre hindi mabubuo yung pamilya nila. Tapos nakikita ng anak mo yung tatay ko may may pamilya na. Tapos yung nanay ko may pamilya na. Kaya parang tayo, isipin na lang natin, di ba? Pinagawawa yung mga anak natin. Ito ganun. Kung makikita mo dun sa Facebook ko, yun, kasama ko lagi yung anak ko dun. Laging picture namin, video namin, anak ko lang yun nandun. Wala na yung nanay niya. Pero syempre, hinahanap-hanap pa rin namin yung kompleto kami. Kaso wala na talaga, hindi na talaga magubo. Sa hindi ko na rin siya kayang tanggapin kung nagloko na hindi ko na rin kayang tanggapin. Wala na yung tiwala dun. Bali, nandidiri na ako Bali. Pero bakit pag ang lalaki nagloko, bakit hindi nandidiri ang babae? Pero pag babae nagloko, wala. Pag babae nagloko, grabe halos isumpa. Ba't kaya gano'n? Ang unfair ng mundo mo? Iba kasi yun. Dangal kasi ng babae yun. Sa lalaki kasi wala mawawala. Pero hindi naman sa babae. Parang lang din naman yun. Hindi naman. Pero iba talaga. Magkaiba yun. Mapangusiga talaga lang. Ganun lang talaga yun. Ngayon, ang focus ko talaga ngayon is ayusin yung sarili ko. Kaya nga, puro physical activity ako ngayon More on, jogging, basketball. Nagawa ko yung mga gusto ko. Pero may time pa rin na hirap ako makatulog pag gabi. Kasi pa rin ako parang depression, pa rin ako Tama yung ginagawa mo, sir. Adjust po muna, no? Hanapin mo yung sarili mo, libangin mo muna sarili mo, at saka kung okay na, at least dyan yung mga magulang mo nagsusupport sa'yo. Pasalamat nga ako kasi nung nangupahan kami, umalis ako doon. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya mag-stay doon sa inuupahan ko. Kasi tuwing uuwi ako, galing ako ng trabaho, tuwing uuwi ako, lalapag ko yung bag ko, matutulog ako sa sopa. Yak. Tapos parang nai-imagine ko na nandun pa rin yung mag-ina ko nakahiga sa kama. Yung talagang hindi ka makamubuan, mahihirapan ka. Hindi ko alam kung paano ako mag-start ulit. Takot ako matulog. Kaya ang ginawa ko talaga, sabi ko, kaysa magpamatay ako dito sa bahay, alis na lang muna ako. Yun nga, bumalik ako dito sa bahay ng magulang ko.
Kasi iba kasi pag depressed ka na eh. Pero ganun na rin siya kung tutuusin. Lalong-lalo ganun na rin siya. Pero choice niya rin po yun eh. May kinakasama na po bang bago? Wala. Meron na mo kasi balita ako na nakita na may kasamang iba sa Jollibee. Ah. Na may kasamang bago eh. Ayoko na rin naman magdanong kasi ayoko na rin naman ayoko na rin naman masaktan pa. Masaktan. Iba kung anong magawa ko pag makita ko sila. Iba ako eh. Baka akong sa galit ko kung anong magawa ko. Wow, gano'n naman talaga eh. Pero syempre, hindi naman na kawalan kumbaga. Marami naman nagkagusto sa'yo kung gustuhin mo, di ba? Ang gagawin mo na lang, relax mo muna para tama yan, physical activity. Pag medyo may peace of mind ka na, hanapin mo kung ano priority mo sa buhay. Bata ka pa, 27. At least maganda maibigay mo yung magandang kinabukasan ng anak mo kung mag-abroad ka pag sakali. Ituloy mo yung TISDA mo. Ano po yung kinuha niyo po doon, sir? Ano po? Yung Biomed po. Biomedical course in po. Okay. So plano mo rin mag-abroad or mag-employed na rin dito sa Pinas? Wala na rin po. Hindi ko na rin kasi tinapos yung sa TESDA. Kasi nag-work na ako sa call center. Hindi ko na rin siya tinapos. Talagang pinaubaya ko na doon sa babae. Kasi pag dalawa kasi kami nagsabay, hindi siya papasok eh. Alam ko kasi ugali nun. Kaya nagpaubaya na ako. Nagko-call center ka po ngayon dyan sa SM Fairview? Dahil po malayo yung pinapasukan ko, tapos hindi ko rin gana mabantayan yung anak ko. Siguro nag-isang buwan lang ako, tapos umalis ako. Ngayon, waiting na lang ako for requirements dito sa mas malapit sa amin. University pala yung sa taas ng ng SM Fairview. May school dyan. Hindi pala call center. Meron po. Saka mayroon din doon, AFNI sa call center. Maraming call center doon. Maganda yan. Kasi si ma'am, medyo naka-move on na po ito sa ex naman. Tagal na. Tagal na, 5 years na. Hindi yung deserve na para pag-anuhan ko. Tinutuon ko sarili ko magtrabaho para buhayin yung mga anak ko. Pagpatuloy sarili yung nasimulan ko. Para sa mga anak ko. Gawin mo lang inspirasyon anak mo, sir. Pero andun po pala yung anak mo sa kanya, no? Yung andyan sa'yo. Opo, yung anak ko na sa akin. Tapos yung anak niya naman sa sa una niyang asawa na sa kanya. Okay po. Kaya siguro hindi wala niya siyang pakialam doon sa pangalawa niyang anak. Mayroon naman na siguro ano po yun, wala naman siyang rason, wala siyang bukod dun sa money problem na yun, sir, financial problem, wala po naman po kayo. Financial problem lang talaga sa amin kasi hindi niya kasi naiintindihan na kasi hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko sa movie kasi maulan as a delivery rider. Then nagastos ko na rin yung ipon ko. Kasi may ipon ako. Wala niya siguro marami pa akong ipon. Wala nag-ask ko na lahat kasi hindi ko sinasabi sa kanya, nahihiya na lang ako. Kasi hindi siya nakatiis eh. Kaya araw-araw binubulyawan ako kada week. Sabi, pupuyat daw siya, anong oras na ako dumarating. Siyempre part yun ng work ko eh. Hirap talaga, lalo pag hirap talaga. Lalo na kapag susunod na mag-pamilya ako, alam ko na kung ano yung gagawin ko. Alam ko na yung mga pagkakamali ko. Hirap. Pero sa ngayon kasi, ang goal ko talaga yung ibangin muna yung sarili ko. Kasi ayoko talaga naisip yung mabahay. Babaliw lang ako. Nagdaanan ko din yan dati. Pero thanks God, naka-recover naman ako. Kamuntika pa ako nandiyan dati, mabaliw eh. Muntik na ma'am, muntik na? Pag-pray mo lang yan. Muntikan ako yan dati mabaliw. Pero mag-pray ka na lang. Para i-guide ka. Mabuti di natuloy mo. Ha? Mabuti hindi natuloy. Oo. Buting nga.
Siyempre, kasi isipin mo din, kung mababaliw ka, hindi pagtatawanan ka, di ba? Sasabihin na, nabaliw yun dahil sa akin, o, di ba? Tama. Isipin mo na lang yun. Isipin mo na lang kamo mga Pakita mo sa kanya na kaya mo. Mm. Hindi siya kawalan para sa'yo, di ba? Ganun lang yun. Ganun lang yun. Bata ka pa naman sir, hindi lang ikaw yung nagaganyan ah. At least Hindi di nga sir, malapit na ang birthday ko eh. Sa November 4 na birthday ko eh. Akala, November 4. Na, yung anak ko na Batig birthday. ko naman yung edad ko eh. 28, magto-28 ka na or mag-27? Oo sir, 28? 28 na sir. Abroad ah. Abroad. Abroad. Ano madam? Ikaw, kwento ka naman. Parang iiyak din ako pag magpinta ako, kuya eh. Baka mag-iyakan tayo dito. Ano ba? Saan ba ako mag-uumpisa? Nininervous kasi ako. First time ko lang itong sumali dito. Eh parang ako naninervous. Ano ba? Ikaw na lang muna mag-umpisa. Ewan ko, umbot sa langaw. Pero, Hindi ko alam kung sasabihin ko. malas yung buhay ko eh. Basta babae lang talaga sumisira sa akin. Pero 2 beses pa lang naman ako nagkaroon ng girlfriend. Yung sa personal na una ko nung nagkisiman pa ako. Nagbabarko pa ako. Tapos yung pangalawa siya, nakilala ko. Pero matagal lahat ng naging girlfriend ko. Inaabot ng mga 4 years. Ganun katagal. 5 years. Adi, Ako kasi, 16 years old ako. First time ko siyang naging boyfriend na ako lang nakakaalam na boyfriend ko pala siya. Din, na yun na nga, nangyari na hindi dapat mangyari. Nagsama, agad-agaran kami nagsama na hindi pa na nakikilala yung mga sarili namin. Tapos, sa nagkaanak na kami, yun, nakilala ko na yung totoo yung ugali. At lalo na nung na legal age na ako. Yun, doon ko na nakilala yung totoo yung ugali na pare kami ma-pride. Ma-pride siya, ma-pride din ako. Siyempre, bata pa ako. Kaya, yun. Lagi kami naghiwalay. Tapos ako lagi sa kanya naghahabol, nagmamakaawa. Pati mga magulang ko, sinusuhay ko para sa kanya. Pero nung itong last na to na naghiwalay kami 2019, parang na-realize ko na parang nakakapagod na din na gano'n na lagi nangyari. Yun na. Lumapit ako sa magulang ko, tinulungan nila ako na mapaalis. Pumunta ako dito sa Maynila, tsaka nung nag-pandemic, yun, doon nagsimula na laki ng tulong laki ng tulong sa akin ng pandemic na yun kasi hindi ako nakaka-uwi. Kasi dati pagka nag-chat lang siya, asan ka na? Pupunta na agad ako sa kanya, magmamakaawa. Tapos nung nag-pandemic na, yun, ang dami kong na-realize hindi pala tong tao na to dapat pagsiyangan ng oras. Yun, parang sabi ko, focus na lang muna ako sa mga anak ko. Yun, 5 years na ngayon, never ako relasyon. Hanggang ngayon, focus pa rin ako sa mga anak ko. Nag-try lang ako dito kasi nakikita ko yung kasama ko kasi nanonood nito. Sabi niya sa akin, mag-try ka nito, mag-sabi. Kaya yun, nag-try lang ako ngayon. yung kasama mo, ba't di sumali ma'am? May asawa ba yan? Oo, dapat yung kasama mo sumali. May asawa kasi. Sabi nga niya kung wala nga lang doon sa asawa, matagal na siyang sasali dito kasi gustong-gusto niya. Lagi siya nanonood eh. Kaya nag-try lang ako ngayon. May asawa siya, baka matulog. Ay, sorry. Pag may time, pwede kayong magkita ni Sir ah. Gala-gala ba? Libang-libang, ganun. Saan ka ngayon naka-boarding, sir? Saan po kayo naka-base ngayon? Nakatira? Oo. Sa Fairview po. Oo. Ayun, maganda galaan dyan sa Newpolitan Park. Ayun, pwede kayong mag-jogging-jogging, magkain ng fishbowl. Opo, minsan dyan din ako dumadaan, sir. Minsan, nagpa-park lang ako saglit ng motor ko. Ikot-ikot, jogging-jogging. DJ Gil. Ha? Nagpupunta ka po doon? Oo, lagi naman ako pumupunta dyan. Kasi araw-araw ako dumadaan halos eh. Pag medyo stress lang sa buhay, ganun.
Oo, stress talaga. Relax ba? Kain ng Paris konti. Nanonood ng mga nagde-date tapos ganun ba? Ano height mo, ma'am? 5'2". 5'2"? Ay, 5'3". Ako wala. 5'3". 4'4". Joke. Hindi. Ba't po pala, sir, di ba seaman kayo? International po ba? Yeah, international po. O di Kahit ko, sayang, ma'am, ba't di mo 5'11" ako. pinurso? Ba't di mo Ah, pinagpatuloy? Nagkaroon kasi ng problem, sir. Nakasakay na ako na Oo. international. Unang sakay ko, cadet. Then yung pangalawa ko, ordinary seaman. Tumagal naman ako ng mga 9 months. 9 months. Finish contract. Di ka na nag-renew ulit. Kaso nga lang, kasi nagkaroon kasi ng napaso na kasi yung mga passport US visa ko. Then nag-try ako mag-work dito hanggang hindi ko na siya na-renew. Renew. Hindi na ako nakabalik. Hanggang nag-asawa ka na, no? Saka din, babae din yung problema, kaya Ayun. bumaba ako dito. So, minsan, babae talaga yung hadlang sa pangarap ng isang lalaki. Babae din. Bakit babae na nagkakaganyan eh? Hindi na natin din Babae talaga. Hindi, sa pagdadala lang din naman yan. Pero minsan, ganun talaga, nagmahal ka eh. Sa kung swerte ka naman talaga sa naging partner mo, 'di ba? Mas maganda pero nakakatulong. Pero kung tingin mo hindi kayo nagkakaunawaan, hindi kayo supportive sa isa't isa, 'yun yung magulo, no? Cool. Lagi na rin kasi kami nag-aaway. Papansin ko hindi kami magkasundo. Kahit malit na bagay, pag-aawain nyo, imbis na pag-usapan. Yun lang, wala na talaga. Lumalaki. Kasi pag ganitong maraming magkakagusto na babae, sir, sakit lang sa ulo, sir, no? Kailangan maging ng biro din tayo minsan, no? Mahirap kasi baka sir, baka masisira yung pangarap natin sa buhay. Kaya iwasan mo na lang muna, sir, yung babae. Hirap kasi maghanap, sir, ng matino eh. Yun lang. Kasi kung gustuin mo, marami talaga. Pero yung tipong samahan ka sa hirap at ginawa, yun ang mahirap eh. Hanapin, di ba? Sila kung pagbigyan mo lang, maglalaway lang mga yan eh. Grabe, tumataas kilay ng mga viewers natin. Dino-joke ko lang naman si sir. Para marami nang nagbabash dyan. Oo. Para makasmile naman kayo, no. Natakot tuloy ako sa basher. Wala ma'am. Nakatakot meron kang basher. Buti naman kuya, okay ka lang ngayon. Tumutulong ka na eh. Anong hobbies mo pala, ma'am? Anong sports mo? Parang wala eh. Parang wala kang... Tamad ka siguro. Tamad. Gusto ko na manood lang ng YouTube. Yun lang. Katapos ng trabaho. Nood YouTube. Taong bahay pala to. Naboring na ako sa ganyan eh. Pansin ko kasi tuwing ginagawa ko yan, tuwing YouTube, Facebook, pero naubos lang yung time ko eh. Pero mas gusto ko ilan sa ibang bagay. Wala din kasi dito mapaglibang ako. Katapos ng trabaho, yun lang, YouTube. Di ka man dito pwede maglalabas. Lalabas ka nga pagka bibiling ka dyan lang sa Mercury or di ka man, di up mo. Pa lang, bago lang ako dito, kaya hindi pa ako nagdi-di. Tsaka isang araw lang din naman yung di up. Kaya, yan, wala. Bilis kasi ng araw eh. Oo, matatapos na din naman itong Malapit na yung Christmas. Malamig na naman yung Pasko ko. Magkumot ka na lang, kuya. Sabi nga ni Diwata, sir. Lilipas din yan, kuya. Ganun po talaga yun, sir. Lilipas din po talaga yan. Sabi ko ako nilalamig, nag-jacket, may medyas naman, may kumot. Tama. Patayin kasi ang aircon. Tsaka okay po yan kasi medyo bata pa ho kayo pareho.
Magandang uhayan kasi nagmamature isang tao sa mga karanasan nila, sa mga nangyari sa buhay nila sa pang-araw-araw, no? Pagdating ng araw niyan, maging matatag na rin kayo sa hamon ng buhay. Kaya kung magkaroon na rin kayo ng sariling pamilya ulit, bubuo ng pamilya, alam nyo na po yung risk. Alam na po ninyo yung mag-adjust, yung gagawin ninyo, gano'n, di ba? Mula po dun sa pagpili ng liligawan nyo o makakasama. Kasi naranasan ko na rin yan, sir eh. Pero gano'n talaga, sir eh. Gwapo tayo eh. Hindi, joke lang, sir. Kaya mo na. Pera talaga ulam. Kailangan Pera mo na maging lang. bulag-bulagan minsan, sir. Kasi kung padala-dala ka lang dyan, kasi may umangka sa'yo sa motor mo, tapos nagyakap-yakap sa'yo dyan. Kaya lang. Tapos, Oo, sabihin na... sa ngayon, Oo. focus muna. Tama. Trabaho muna. Wala munang distraction. Tama. Focus muna doon. Wala munang babae. Para madali ka makamove on, sir, isipin mo lahat ng nakakasama ng loob mo. Oh, ganoon. Para kasi siya nagmo-move on na eh. Bakit ka magmumukmuk, di ba? Oh. Para mahanap mo sarili mo, tulungan mo sarili mo makamove on ka muna. Makamove on, isipin mo yung mga masasama nangyari sa inyong dalawa. Sure ako, madali ka makamove on. Hindi na pagmamahal yung ramdaman mo, sir, init ng ulo na pag maalala mo. Tama. Isipin mo na lang. Sure ako, madali ka makamove on yun. At saka sabay mo na din pag, manalangin sa Panginoon natin. Yes, tama. Saan dyan naman ako, yung purpose ng programa natin, yung may mga kausap naman na kayo. At balay nyo, baka bagdating ng araw, magkakaunawaan naman kayo ng dalawa ni girl. Ayun na. Sige no? Sige po, connected naman na kayo, ipagpatuloy nyo lang off-cam pag-uusap ninyo, ha? Thank you so much. Naka-off-air na ba to? Free of air ko na po kayo, i-off-cam ko na po kayo. Okay po. Sige. Bye-bye, good luck. Thank you po. Kausap pa lang yung hanap ni sir. Sasaktan pa eh. Nagmahalang naman ako ng lubos. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap ko. Pagkatapos nating nag-aaral, nagtatrabaho ako, nagmumovit. Ginabi na ako, basa ako ng ulan. Basang-basa sa ulan. Pagkatapos, bubulyawan mo pa ako pag-uwi ko. Ito ba yung pagmamahal na gusto mo mangyari? Tama na! Ayoko na! Suko na ako. Ganito ito. Oras na po natin.